So we come to the end of 1 Corinthians chapter 9. Ang atin po magiging sermon text will be from verses 19 to 27. Babasahin ko po siya mula po sa MBB translation. So ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ito po salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mga talatang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Salamat po ng marami o aming Panginoong Diyos sa muli mong pagpapakain sa aming mga kaluluwa ng iyong mga walang bahid na salitang ito. Tulungan niyo po kami that as you have sustained us all throughout our journey sa mga nakaraan naming talata in 1 Corinthians, sa pagkatapos namin ng yet again isang napakagandang kabanata sa aklat na ito, ay kami ay pagpalain mo ng mga spiritual na kalakasan at kalusugan para po kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo at kami patuloy sa aming pagprogreso sa wangis ng iyong anak na si Jesucristo. Ako po yung humihiling na sana ang bawat isa mong tupa ay makinabang sa magiging pangangaral ng iyong salita. Kaya po aming Panginoon, ilayo mo po ako sa lahat ng klase ng pagkakamali. Ang gusto po naming makain ng iyong mga minamahal na tupa ay walang bahid na pagkain. At the same time, bagamat ako po ang mangangaral, patuloy mo pong ipaalala sa akin ako man po ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula sa aming talata. Help us, Lord, and help me to be humbled by these things the same way as your beloved sheep ay sana'y mahumble din ng mga bagay na ito. O aming Panginoong Diyos, ay muli po naming hinihiling na sana po ay pakilusin mo ang banal na Espiritu upang gamitin muli ang iyong salita at ipakita sa amin ang nakila mong kalooban. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan na magiging produkto ng pangangaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So as we come to the last parts ng atin pong pagtingin sa 1 Corinthians chapter 9, nais ko pong ipaalala na ang talakayan po dito sa kabanatang ito ay saklaw pa rin ng topic na may kinalaman sa kaalaman, nakalakip ay pag-ibig, paggamit ng tama ng ating kalayaan sa Panginoong Hesukristo upang makapag-edify, makapagpalakas, makapagtaguyod, syempre ng ating kapatid sa pananampalataya, ngunit kasama na rin, as we shall see in the text that we have, maging yung mga hindi pa mananampalataya upang ang ebanghelyo ay maipangaral sa kanila. Now, the gospel, as we shall see in this text, is supposed to be preached pa din sa ating mga mananampalataya because the same gospel that justifies any sinner is also the same gospel that sanctifies a believer. Lagi nating tatandaan yung mga bagay na yun. And lagi sa ating mga tinatawag na Christian doctrines at practices na nasa secondary degree or minsan tertiary degree na we could agree to disagree at some point na hindi naman natin dapat i-brand as heretical ang isang tao kapag ka medyo sa secondary issues ay hindi tayo in agreement with or sa ibang practices, pero it still hinges on the gospel. Bumabalik pa rin sa ebanghelyo habang hinihimok natin ang isa't isa na tingnan ang salita ng Diyos na sa kabila ng kahinaan pa ng budhi ng ibang mananampalataya, pagdating sa ibang aspeto ng doktrina at ng pamumuhay, ay dapat natin silang akayin ng may pagpapasensya, sa madaling salita, may pag-ibig. As we shall see dito sa ating teksto,
ngayong umaga. Nakita natin noong mga nakaraan, 1 Corinthians 8, sabi ko rin 1 Corinthians 9, actually 1 Corinthians 10 is still hinging on this topic, at maging yung mga unang bahagi ng 1 Corinthians 11 na may kinalaman naman dun sa issue ng mga head covering, so kung ano pa man, ito ay kailangan nating tukuyin bilang tamang paggamit ng kaalaman by paglalakip dito ng pag-ibig sa paghihimok natin upang tama ang maging practices, tama ang maging beliefs, either of a believer or of a non-believer. Nakita natin yung lens that the Apostle Paul had to go through bilang maging halimbawa sa mga mananampalatayang taga-Korinto ng kanilang tamang paggamit ng kaalaman at ng kanilang tamang pag-exercise o pagsasabuhay ng kanilang kalayaan kay Kristo. Doon sa 1 Corinthians 8, doon sa huling talata in verse 13, maging ang pagkain ng karne na wala namang mali talaga. Ang sabi niya, kung makakatisod ako ng mga nasa mahina pa ang budhi sa aking pagkain ng karne, si Apostle Paul ay willing na isang tabi muna ang karapatan na ito. Nakita natin noong nakaraan, maging sa pagtanggap niya ng pinansyal na suporta. Kahit siya ay may karapatan bilang isang nasa opisina at ito ay minandato ng Diyos na suportahan ang mga ministro ng Ebanghelyo, kanyang isinet aside ito. Bakit? Dahil nasa kahinaan pa ng budhi pagdating sa kaalaman, sa motibo at marami pang factors sa mga taga-Korinto as kung bakit sila nagbibigay, at ang iba ay hindi pa ganoon ka-persuaded about the apostleship of Paul. They do not want yet to support the Apostle Paul because they're not yet persuaded. Ang ginawa ni Apostol Pablo na sa halip na sila ay saksakan sa lalamunan, so to speak, ng doktrina na dapat siyang suportahan at ang mga kagaya niya, ang ginawa niya ay talagang deliberately niyang munang hindi tinatanggap yung suporta even for those who are willing to support him. Dahil nais niya na maayos muna ang persuasion, ang budhi ng bawat isa. Dahil ayaw natin na kaya lamang susunod sa isang doktrina o maniniwala sa isang doktrinang tama naman o kaya magsasabuhay ng mga tamang paraan ng pagsasabuhay ang isang mananampalataya ay dahil sila napilitan lamang. Persuasion is very important to the Lord. Faith without persuasion is not really faith. Yun yung kailangan nating tatandaan kasi ang ginagawa ng tunay na pagsampalataya sa mga bagay ng Diyos ay katahimikan ng budhi. Di ba mayroon tayong tatlong kalakip ng tunay na pananampalataya? Nag-uumpisa ito sa kaalaman, sumusunod dito sa pagsang-ayon or assent, at ang ikatlo, napakahalaga, is yung trust. Oftentimes, I would use the word rest to denote the word trust. Na tayo'y pahinga. Nakahimlay tayo dahil alam nating totoo ang mga bagay na ito. Tayo sumasang-ayon dahil tayo persuaded na totoo ang mga bagay na ito, and because of that, we can rest with assurance. Lord, pagpapala talaga ang mga katotohanan which enables us to practice our liberty properly in the Lord Jesus Christ. Dito sa mga huling talata po ng 1 Corinthians 9, makikita natin dito yung pagbibigay ni Apostol Pablo ng linaw kung bakit niya ginagawa itong set aside niya ng kanyang mga karapatan, ng kanyang kalayaan, bagamat tama ang kanyang doktrina, tama ang kanyang practices. Makikita natin yung nagbibigay sa kanya ng udyok. Alam niyo, isa to sa mga bagay na nais ko talagang ibahagi sa bawat isa sa atin dahil isa sa mga bagay na nakikita ko na kagandahan, at least in my personal take on things, ng kagandahan ng biglang pagsabog, yung tinatawag nating pag-resurgence ng Reformed theology, ay talagang nahimok ang maraming tao, ang maraming mananampalataya upang maliwanagan patungkol sa tamang kaalaman patungkol sa Ebanghelyo, kay Kristo, at sa marami pang aspeto ng katotohanan niya. Subalit sa kabila nito ay nagkakaroon din tayo ng nasasaksihan natin yung iba't ibang mga paraan ng pag-i-steward, pagpapahayag, pag-aakay sa isang kapatid na hindi pa necessarily persuaded sa paraang walang pag-ibig. At ayaw nating ganun ang ating maging gawi. Hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng kaalaman, especially the knowledge of the gospel that saves a sinner and that sanctifies a believer, para gamitin natin itong panghampas sa iba. Hindi ito ginagamit yung mga magagandang kaalaman ng ating Panginoon upang ating durugin ng hindi sumasang-ayon sa atin. Hindi natin ito ginagamit upang sila'y lalong i-guilt trip. Although alam ko, lalo na pagdating sa kaligtasan, kailangan makaramdam ng tunay na guilt ang isang makasalanan pag siya'y naiharap sa kabanalan ng Diyos.
pero para isaksak sa kanilang lalamunan isang napakaganda o mga napakagandang katotohanan ng Diyos ay hindi ang nais ng Diyos na proseso, hindi yun yung nais niya maging gawi natin bilang mga mananampalatayang binigyan ng kayamanan ng kaalaman sa ating pag-aakay sa iba. And later on, as we shall see from the text, ang halimbawa talaga ni Apostol Pablo sa kanyang gawi, sa kanyang motibo na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang pagparito ay kanyang isinet aside ang kanyang divine rights, yung kanyang liberties as God, yung kanyang mga karapatan bilang Diyos, in order to meet us where we are, para sa ating ikabubuti. Naging napakamapagpasensya, napakamapagmahal, mapagbiyaya ng pag-akay sa atin ng Panginoong Hesukristo. He never forced anyone to believe Him, but He persuaded everyone, relying on the Holy Spirit of God. At nakita natin, the one who persuaded us in the first place, the Lord Jesus Christ, through the examples sa pagmamodelo niya, sa naging buhay niya as we look into the gospel, sa nung tinungnan natin dati yung book of Mark, yung naging pattern niya sa kanyang pag-aakay, sa mga matitigas niyang ulong mga apostol. Ganon din ang nais na ng Panginoong Hesus na ating gawin para sa isa't isa, at ganoon na rin para sa mga hindi pa sumasampalataya. We have to be mission-driven. Not only in terms of giving the gospel out to everyone, but in expressing the fruit of the gospel. And what is that? Nag-uumpisa ito saan? The very first fruit or element of the fruit of the Spirit mentioned in the scripture is what? Is the word love. At sabi rin sa 1 Corinthians 13, three things will remain: faith, hope, and love. And the greatest of these three is what? Is love. Ayun din sabi ni Pablo sa konteksto ng talataan natin, 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up, but love builds up. Again, it's not against or hostility against knowledge of God, pero sinasabi niya doon dapat ang kaalaman ay kalaki parati ng pag-ibig upang ito'y makapagtaguyod sa kapwa. Ito man ay kapatid sa pananampalataya o isang tao na hindi pa mananampalataya. Kailangan natin nakatagpuin, as we shall see in the text, ang bawat isa kung nasa saang kalalagayan sila. We have to start there upang maakay natin sila ng maayos, ng may pagpapagal, may pagpapasensya tungo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sa katotohanan ng Ebanghelyo na nakapagliligtas sa makasalanan, ang tanging mensaheng nakapagtataguyod ng kaligtasan, at ang mensahe ng Ebanghelyong tanging mensahe pa rin para sa kalaguan ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mula dito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang mapagmahal na pag-aakay sa iba tungo kay Kristo ay ang katagpuin sa kanilang kalalagayan ang bawat isang tao. Ang mapagmahal na pag-aakay sa iba tungo kay Kristo ay ang katagpuin sa kanilang kalalagayan ang bawat isang tao. Dalawang prinsipyo po mula sa naging buhay ni Apostol Pablo ang atin pong kukunin para tayo maliwanagan. How do we do that? Paano ba natin kinakatagpo ang bawat isa kung nasaan sila naroon, believers man o non-believers, upang tunay nating silang maakay, tunay tayo maging edification, at maging maayos ang paggamit natin ng ating kaalaman na dapat hindi natin inihiwalay sa pag-ibig na mayroon tayo nang dahil sa naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung dalawang bagay na yun. Una, ang pagmamahal ng nag-aakay patungo kay Kristo. Ang pagmamahal ng nag-aakay patungo kay Kristo. At ang ikalawa po, ang pagpapagal ng nag-aakay patungo kay Kristo. Ang pagpapagal ng nag-aakay patungo kay Kristo. Atin pong tingnan nyo una, ang pagmamahal ng nag-aakay patungo kay Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo sa sulat na ito, which is tinignan natin bahagya ng mga nakaraan. Sabi niya, malaya ako at di alipin ni numan, which is very true. We are not slaves of anyone or anything. We're not supposed to. We're not supposed to. Bakit? Dahil tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Laging totoo, whom the Son sets free is free indeed. But it doesn't mean that we're altogether totally enslaved. Ang tunay na kalayaan ay pagiging alipin ng tamang Panginoon. Dati tayo dapat ay dating mga alipin ng ating sarili,
dating alipin ng ibang tao, dating alipin ng mga circumstances, dating alipin ng ating mga hinahangad, dating alipin ng kung ano pumang bagay na walang kinalaman sa Diyos o naglalayo sa ating Panginoon. Pero sinasabi ni Pablo, pinalaya na ako. Ito yung sinasabi niya upang himukin at paalala din sa mga taga-Korintong sinusulatan niya, just as I am, kayo din. Tayo lahat ipinalaya na, hindi alipin ni naman subalit. Sinabi niya, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Hindi niya sinasabi na kanyang kinokontra ang katotohanan hindi na siya alipin ni numan. Diba sabi nga ni Paul sa mga nakaraan nating talataan sa ibang kabanata ng 1 Corinthians, ang sabi niya, hindi na ako o tayo ay tinubos na, tayo binili na sa isang halaga. Hindi na dapat tayo nagpapaalipin sa iba o alipin ng tao. This is not a contradiction of that statement of the Apostle Paul. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, dahil ako hindi na alipin ni numan, pero kasama yung kaisipan ng hindi na alipin ni numan at ang isang pinalaya ni Kristo ay alipin ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, dahil dito, ako'y naglingkod sa lahat. Kung naaalala nyo nung tayo ay nasa Book of Mark, sinabi roon ng ating Panginoong Jesucristo nung nag-aaway-away ang mga apostol, nagtatalo sila kung sino ang magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. Natatandaan nyo yun? Anong sabi doon? Isa sa mga sinabi ng Panginoong Jesucristo, if you want to be the first, be the last, and the servant of all. Dapat tayo handang maglingkod sa lahat. Dahil ang paglilingkod sa lahat ng walang pagkompromiso ay paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung dalawang yon. Ang mga nais ng Panginoon nating paglingkuran ay yung mga taong kanyang pinaglingkuran nung siya'y naparito. Oo, nandoon na ang mga believers ay dapat nating paglingkuran. That's why binibigyan tayo ng gifting ng Holy Spirit upang mapaglingkuran natin ang isa't isa bilang pagpapatibay sa bawat isa sa iglesia. It doesn't mean it's limited to that. Kung paano ang Panginoong Jesucristo habang kanyang binibuild ang church nung panahong siya'y naririto, ganun din naglilingkod siya sa mga unbelievers. Nais din nating paglingkuran ng bawat isa. Whether believer ka or non-believer ka pa. Whether ikaw ay matindi na sa kaalaman sa doktrina o nag-uumpisa pa lang. Whether may mga struggle ka pa sa ibang points of doctrine or nahikayat ka na and persuaded ka na sa iba pa. Ano man ang lahi mo, Hudyo ka man o hintil at marami pang iba. These things should not be a boundary. Kaya makikita natin ang tekstong ito is breaking boundaries din. Those things should not be boundaries para tayo ay hindi na maglingkod sa bawat isa. At dito nga sinabi ni Apostol Pablo na nung kanyang buhay, pinapaalala niya sa mga taga-Korinto, alam nyo, sino man ang aking kasama, sino man ang, kumbaga, binibigyan ako ng encounter ng Panginoon sa kanyang pagkasoberano, lahat ay aking isinaalang-alang. Maging ang pag-iisang tabi ng aking mga kalayaan at ng aking mga karapatan, lagi niyang sinasabi itong salitang ito, upang makahikayat ako ng mas marami. Kung isipin niyo mabuti, verse 19, upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Verse 20, upang mahikayat ko sila. Verse 20 pa rin, upang mailapit ko sila sa Diyos. Ano pa? Sinabi rin niya dito, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. At sinabi niya na ginagawa niya lahat ng ito, verse 23, alang-alang saan? Sa Ebanghelyo. At ganun din dapat ang ating motibo. Ganun din dapat ang ating isinasaalang-alang. Kailangan nating willing tayo i-set aside ang ating liberties, ang ating rights, upang tayo ay makapag-akay sa ating Panginoon. Kahit tama pa tayo, kahit wala namang mali sa maaari nating i-practice at marami pang iba. We have to meet them where they are kasi dito magsasabi si Apostol Pablo ng tatlong klase ng tao na kanyang malimit makasalamuhan ng kanyang ministeryo na kung saan he met them where they are. Kagaya ng paalala ko po noong nakaraan, sana wag po nating isipin ang ibig sabihin ng mga pahayag na ito ni Pablo ang ating sunod na titingnan ay siya'y kumukompromiso. Hindi po ito tungkol sa pagkompromiso ni Pablo. It's not about compromise, it's about his compassion to them. It's about meeting them where they are. It's about looking for common grounds. Inaral natin yan para dun sa mga dating nag-Sunday school about evangelism. Ano isa sa mga una nating tinalakay? How to create openings. At pagka tayo nagkikreate ng openings, not only do we break boundaries,
Ano pa? But we also look for common grounds. Tinitingnan natin, nasaan na ba tong taong to? Para at least maumpisahan ko siya doon. Sa halip na, basta na lamang na natin sila palsakan ng kung ano-anong magaganda naman sanang doktrina, lalo na ng Ebanghelyo, we have to start where they are. And even sa mga believers, nasaan ka na ba kapatid? Kung nahihirapan kang i-practice itong bagay na ito, that ay sana ma-persuade kita na itong bagay na ito ay talagang consistent sa kasulatan upang maramdaman mo at maranasan ng pagpapala ng mga bagay na ito. But we have to meet them where they are still. Ganoon natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Kasi as we shall see later on, kaya eventually sa ikalawang punto natin, tatakot tayo doon sa pagpapagal ng isang nag-aakay kay Kristo dahil ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng talagang matinding pagpapasensya, matinding pag-ibig, matinding disiplina, matinding pagpipigil sa sarili or self-control, matinding self-denial, matinding self-discipline. Bakit? We always want to insist our own way kaagad. We always want to see results at once. We want people to agree at once. We want people to practice at once. What do we want them to know? What do we want them to practice? Ito nangyari, nagkakaroon tayo minsan ng mga sama ng loob sa kanila because ba't hindi ito mag-repent and believe? Lagi nating tatandaan kung hindi kumilos ang Diyos sa iyo, ganyan ka din. Ganyan din tayo. Kaya napakaganda ng mga talatang ito, sinabi ni Pablo, 3 klase ng mga tao. 2 unbelievers, isa believer. Ang una, mga kapwa niya Hudyo. Ikalawa, mga hintil. Ikatlo, mga nasa kahinaan pa ng budhi. At ito yung mga mananampalataya. Sinabi niya sa piling ng mga Hudyo, nakamuhay ako ng tulad ng isang Hudyo. At ang kanyang dahilan is upang mahikayat sila. Makikita natin dito in terms of edifying someone in the knowledge of the truth. Kung tayo ay may pag-ibig, we recognize the flexibility that we have. Pero we should not outstretch, to stretch it too much. Na pagka sinabi, flexible naman pala, tayo kukompromiso na. Pero makikita natin na kinilala ni Pablo yung flexibility without necessarily overstretching that flexibility para manatili pa rin may katapatan. Sabi nga dito, ni Matthew Henry, bagaman siya ay malaya, siya ay naging alipin. Bagaman may kalayaan, iginapos niya ang kanyang sarili. Bagaman isang apostol, inako niya ang papel ng isang lingkod sa lahat upang mas marami siyang maakay. Hindi siya kumilos ayon sa mga prinsipyo ng makamundong paraan, kundi ayon sa karunungang Kristiyano. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang labag sa batas, ni pumayag sa kasalanan ng sinuman. Hindi rin niya pinilit ipakita ang sarili bilang isang taong hindi naman siya. Sa halip iniangkop lamang niya ang sarili sa mga bagay na ayon sa kautusan, sa mga kalagayan ng mga taong hangad niyang gawa ng mabuti. Ang kanyang pakikibagay ay hindi pagkukunwari, kundi pag-ibig. Hindi panlilin lang, kundi karunungan at pagkamaawain. Iniangkop niya ang sarili sa kanilang kahinaan at nagpakumbaba sa kanila upang maakay niya sila tungo sa higit na kalakasan. Inuna niya yung mga Hudyo kasi kung makikita natin yung missionary journey ni Apostle Paul, kung ating nalakbayin yung book of Acts, makikita natin every time the Apostle Paul is going to another city or region, kahit mga region pa ng hintil yan, ang una niyang pinupuntahan at hinahanap ay mga kapwa niya Hudyo. At doon siya unang nangangaral ng Ebanghelyo. At ang ginagawa niya, hindi lang niya basta pinapalsakan ng mga ito, ng mga kung ano-anong kaalaman na magaganda, lalo na patungkol kay Hesukristo. Ngunit tinitingnan niya muna, ano na ba ang kaalaman ng mga taong to? Nasa na sila ngayon? Ano ang pagtingin nila sa kautusan? Ano ang pagtingin nila patungkol sa pagpapawalang sala? Ano ang kanilang pananaw patungkol sa Panginoong Hesukristo? Sila ba ay sumasang-ayon na sa ang Kristong hinihintay? O kung hindi man, pwede sila umpisahan doon. Paano mo ba kinikilala ang ipinakong si Hesukristo? At pag-usapan natin mula sa kasulatan, minsan umaattend ng mga kapistahan si Pablo, hindi upang siya'y kumompromiso dahil ang kanyang pagtingin sa mga kapistahan na iba sa pag-attend ng mga kapistahan ng Diyos na mga Hudyo. Kung ang mga Hudyo tinuturing ang pakikisama sa kapistahan ng Diyos or the feast of God na nasa Old Testament sa paraang makapagpapawalang sala sa kanila, Paul treats those as commemoration of the fulfillment in Jesus Christ. Kaya kung makikita niyo yung mga panulat ni Pablo, malimit sa kanyang paghihimok na i-point ang mga taong sinusulatan niya kay Kristo, ginagamit niya yung mga kapistahan ng mga Hudyo. Nakita natin sa 1 Corinthians 5, the Passover was fulfilled in who? In Jesus Christ. At marami pang iba. Ito yung mga bagay na kailangan natin na tingnan. Meron siya mga sinet aside ng mga liberties.
Dietary laws. Kahit alam naman niya na pwede na kumain ng pork, wala pa namang bacon noong panahong yon. Pero even though he knows that eating things like pork is okay, he did set aside that right. Dahil ang kanyang hinihimok ay mga Hudyo na ang tingin pa rin sa mga ganung pagkain ay marurumi. Ano pa? Ang sabi niya dito, mamaya ipapaliwanag natin yung pagdating sa kautusan. Sabi niya, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling ng mga hintil na walang kautusan, hindi naman ibig sabihin wala sila necessarily knowledge of the law, wala silang tinatawag na external knowledge of the law. Dahil ito'y pinadaloy ng Panginoon sa mga Hudyo, but the law is written in their heart. Sinabi niya sa Romans 2. Because of conscience. Yung lagi ng conscience mahalaga. Pero hindi siya nakikompromiso sa mga pinaggagawang mga kahalayan, mga kasalanan, at iba pang mga gawi ng mga hintil na wala sa kanila ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos nung una. Pero sa piling ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang mahikayat ko rin sila. Makikita natin sa Acts 17, that's a wonderful example of how the Apostle Paul lovingly engaged them with the gospel. Paano niya ginawa yun? Ang ginawa niya, sa halip na sabihin niya, sa halip na gamitin niya ang kanyang gulamot para pagbabasagin ang mga idol statues ng mga hintil. Anong sabi niya? Kayo pala po ay mga relihiyosong tao. He started with the common ground. We're not against religion. We're against religion as the way to justification. But we cannot deny the fact that Christianity remains to be a religion dahil mayroon tayong tinatawag na sets of values and practices that we uphold. But it's a religion built first on a relationship that we have in the Lord Jesus Christ. Not built on works, but on the work of Christ alone. Gusto ko pong linawin iyon. Makikita rin natin para sa mga hintil na naniniwala pa sa mga paganong Diyos, when He engaged them with the gospel, He did not ask them for support. Makikita natin yan. Kung kanina sinabi ko sa Acts 17, sabi ni Pablo, kayo pala yung mga relihiyoso, and that's where he started. Ginamit pa nga niya na citations yung mga poetic na mga literature ng mga hintil nung panahong yon. Actually, yung kino-quote natin sa scriptures na, in Him we live and move and have our being, that is a literature of the Gentiles, referring to the Greek gods. Pero ginamit niya yon, tapos ginamit niya, in-apply niya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon sabihin, at kanya agad laitin o gamitan niya ng mga madidiing salita, He met them where they are. Ito pala yung common ground natin eh. Sa hindi kilalang Diyos, pakilala ko siya sa inyo. Hindi niya sinabi, ay agnostic ka. Naniniwala kang may Diyos, hindi mo kilala siya. Sabi niya, ay buti na lang itong mga to may persuasion na may Diyos. Let me start from there. Sa Acts 18, ang sabi doon, may mga taga-Korinto na dahil may bagong pananampalatayang nadako sa kanila, ayaw nilang kilalanin kaagad ang pagka-ministro ni Pablo. Ano nangyari? Ayaw nilang suportahan. Ano ginawa ni Pablo? Nag-tent making siya. Acts 18. Hanggang sa dumating yung support na daladalan galing sa Macedonia, nila Timoteo at ni Silas, sa kanya inilaan ang kanyang buong sarili sa pangaral. Pero that support came not from the Corinthian people, but from other believers from other regions na mga hintil. At sinabi niya ulit kung bakit, kasi upang mahikayat ko rin sila. That setting aside of liberty, that being patient, that being loving, that being gracious, lahat in-apply ni Apostle Paul upang hindi ito maging hadlang sa Ebanghelyo. Di ba hindi na sinabi niya sa mga nakaraang talataan? Isinet aside niya mga karapatan, even the right to be supported para hindi yun maging hadlang sa Ebanghelyo. Tanong natin sa ating mga sarili, sa kabila ng mga alam nating mga bagay na totoo and things that we could practice because we have liberty of those things in Christ, are we willing to set aside those para hindi makahadlang sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Do we accommodate? Do we have a heart that is willing to accommodate them where they are? Do we have that patience? O tayo ba ay parang mga Elisoriano na laging gusto lang makipagbabag to those who disagree with him?
Hindi dapat tayo maging ganoon. Hindi ganoon ang pattern ni Apostol Pablo at hindi ganoon ang pattern ng Panginoong Hesukristo that the Apostle Paul lived with. Sa piling ng mga mahihina, at ito yung mga nasa kahinaan pa ng budhi, ano sabi ni Pablo? Ako'y naging parang mahina rin because he met them where they are. Where do you struggle, kapatid? Ito ay believer na ang tinutukoy. Do you struggle in eating food sacrificed to idols? Sige, 1 Corinthians 8:13. Kung makakatisod pa sa'yo, ako'y kumain ng karne, hindi ko muna yung gagawin sa harapan mo. Kung nakakatisod pa sa inyo, o hindi pa tama ang inyong pagkilala, so paano ba dapat suportahan ng isang ministro? Sige, set aside ko muna yon. At marami pang iba. Yan yung sinasabi ni Pablo na without compromising, ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Bakit? Upang sa lahat ng paraan, ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. For the salvation of the unbelievers, and for the sanctification of His fellow believers. Yung lagi natin tatandaan. Kaya nakakalungkot pag tayo makaka-witness ng iba't ibang mga, lalo na Kristiyano sa Kristiyano, nagbabatuhan over things that we could agree to disagree, at least at the moment. We have to be clear where we stand. But it doesn't mean that we have to condemn each one. Kung sila ito rin naman ng palataya. At maging sa mga hindi pa sumasampalataya, we don't have to be resentful of them. Alam nyo, kahit minamak ang Panginoong Hesukristo, alam ko yung righteous indignation. Alam ko minsan na mishandle natin yung righteous indignation na yun kasi napapabato rin tayo ng insulto pag ininsulto ang Panginoong Hesus. Pero alam nyo, nakaka-convict yung sinabi ni Pedro patungkol sa Panginoong Hesukristo in 1 Peter 2. When he was mocked, he did not open his mouth. Napakahirap nun. Lalo kung passionate ka about Jesus Christ. Pero that's how Christ did it. That's how Paul did it. That's how the apostles did it. Hindi sila nag-harbor ng resentment kahit sila ay pinag-ahampas na sa likod, hinahamak, o kahit yung mga kapwa-amana ng palataya ni Pablo na siya ay pinagtaksilan o di kaya na may pinag-isipan ng kung ano-ano, 1 Corinthians 4, he did not harbor resentment towards them. Nasabi pa nga ni Paul sa 2 Timothy na nawa ay patawarin sila ng Diyos sa kanilang kahinaan o kanilang ginawang ito. Which reminds us of Christ on the cross saying, Father, forgive them, or God, forgive them, for they do not know what they were doing. Ginawa niya ito because it's not about coercing, but about persuading. Ginawa niya ito dahil kung paano pinapahalagahan ng ating Panginoon ang budhi ng bawat isa, ganun din pinapahalagahan ito ni Apostol Pablo. Lagi nating tandaan, to be right is most important, but how to be right is as equally important. Yung tinatawag nating harmony between the what and the how. This is the truth, but this is how the truth should be ministered to others. This is the truth, but this is how the truth should be practiced for the edification of others. To be right is most important, but how to be right is as equally important. Tandaan natin yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na ipinagpapasalamat niya sa Diyos sa mga ito. Philippians 1:9-11, idinadalangin ko na lalo pang sumagana ang inyong pag-ibig. So there, pag-ibig na kalakip ang kaalaman at malalim na pag-unawa upang matiyak ninyo kung alin ang pinakamahalagang bagay. Sa gayon, kayo'y maging dalisay at sa inyo'y walang maisusumbat. Pagsapit ng araw ni Kristo, yamang kayo'y napuno ng bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Hesukristo tungo sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Laging pinaglalakip ni Apostol Pablo yung kaalaman at pag-ibig. Dapat ang kaalaman o naghihimok sa atin kaya gusto nating lumalim sa kaalaman ng Diyos, lalo na sa kaalaman ng Ebanghelyo at sa iba pa mga gawi dapat natin bilang Kristiyano na nasa kasulatan ay dahil ito'y pinasisimulan ng pagmamahal sa Diyos. Kaya natin mas gusto pang suriin ang kasulatan upang mas makilala pa natin ang Diyos. Pero dapat ito rin ay sinusundan ng mas higit pang pag-ibig sa Diyos, because the more we get to know God, the more love should spring out. And that love overflows. Mag-uumapaw yan. It's hard to contain the love of Christ that we discover even more and more
sa kasulatan. And when it overflows, ang nakikinabang ay ang ating kapwa. Hindi siya yung tipong natapon at nasayang. Siya'y umapaw at napakinabangan. Yun yung nais natin na mangyari. Huwag tayo magsuri ng kaalaman, pero wala namang pag-ibig kay Kristo at sa kapwa. Sa pagsusuri natin ng kaalaman, dapat pinag-uugatan nito ay ang pag-ibig kay Kristo at sa kapwa, at ito'y nagresulta sa karagdagan pong pag-ibig kay Kristo at sa kapwa. Again, 2 Timothy 1:13, gawin mong batayan ng mabubuting aral na itinuro ko sa iyo, sabi niya kay Timoteo, at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig. Lagi sila magkadugtong na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. That's the result of being united to the Lord Jesus Christ. At kanina tinutukoy ko yung pag-set aside ng privileges. Tingnan nyo yung Philippians 2:3-5. Sa Philippians chapter 2 verses 6 and following, makikita natin doon yung sinabi ni Pablo, familiar to sa ating lahat. He did not thought equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, becoming in the form of a bondservant, becoming obedient unto death. He humbled himself, even death on a cross. Alam niyo kung ba't sinabi yun ni Apostol Pablo? Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi na si Kristo, sinet aside niya yung divine rights niya? Di naman siya tumigil sa pagiging Diyos but sinet aside niya. He did not thought equality with God a thing to be grasped. Isang bagay na dapat niyang isumbat sa atin. Ako'y Diyos na nagkatawang tao, Diyos tao, wag mo akong ganyanin. Wala tayong nakita sa kasulatang ginawa ni Kristo yon sa iba, bagamat may karapatan siyang gawin yon. Because He really is who He says He is. But He gave that up. And He served the people. Ano sabi niya? I did not come here to be served, but to serve, and my life to be a ransom for many. Tapos nung sinabi ni Apostol Pablo yung mga bagay na yun in Philippians 2, before that passage in verses 6 and following ng Philippians 2, sa 3-5, sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sarili ninyo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, that though He was in the form of God. Nakikuha niyo yung context? Kagaya na nabanggit ko na isang linggo, malimit tayo, hindi may karapatan kasi ako eh. Karapatan ko to. At maaaring tama ka. Pero dapat ito'y kinakasangkapan natin ng tama. If it means the good of God's people, if it means the good of other people na hindi pa sumasampalataya, let us be willing to set aside our rights and liberties. Let us be loving. Knowledge puffs up, but love builds up. Huwag tayong nagpapalobo lang ng ating ulo, pero nagpapabago ang katotohanang may pag-ibig ng ating pagkatao kay Kristo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ganun po mag-lead ng isang tao sa katotohanan. Ganun mag-lead ng isang tao sa Ebanghelyo. Ganun ang mga tao na nais ng Panginoon. Ganun ang mga mensaherong nais niya para sa ating lahat. Kahit si Pablo ay nasa opisina, the application is not limited to those who are in office, but for everyone. Nakikita natin sa Hebrews 10:29 and 33, eventually, sabi ni Pablo, hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Nung sinasabi niya na, yung budhi nila ay aking kinukonsider. Yun yung mga bagay na napakahalaga nating isaalang-alang. Pero huwag po tayong malilito nung sinabi ni Pablo na hindi siya saklaw ng kautusan, pero bigla niyang sinabi, saklaw siya ng kautusan ni Kristo. I believe na ang tinutukoy dito ni Pablo is not really about what the law is, kasi ang kautusan ng mga Hudyo at ang kautusan ni Kristo kung tutusin parehas lang. It's about the mindset about the law. Kasi nasabi dito ni Pablo, una, ang mindset niya about the law is not similar to the mindset of the Jews, na kinakasangkapan nila ang kautusan upang mapawalang sala. Pero si Pablo, kinakasangkapan niya ang kautusan bilang isang napawalang sala na kay Kristo, as a pointer to Christ, at kinikilala niya yung Romans chapter 10 verse 4, at ito rin ang interpretation ni Francis Turretin, si Kristo ang katuparan ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya.
So, ibig sabihin dito ni Pablo ay una, may tama siyang pagkilala. Kasi di ba sabi niya rin kay Timoteo, the law is good if one uses it properly. The Jews were not able to use it properly, but bilang mananampalataya, he was able to. At yun yung ibig niya sabihin, una, pagkilala na ang kautusan ni Kristo, kaya siya'y nasa ilalim nito, ay dapat nating kilalanin na tinupad na ni Kristo. At pangalawa, ito naman ay galing kay John Calvin, which I also agree. Kinote niya yung Galatians 6:2. Ito naman ay tungkol din sa pakikipagkapwa. The love of Christ is about meeting people where they are because of gracious love. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasaani ng isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. It's about bearing with each other's burdens. Hindi mo pwedeng i-bear ang each other's burdens if you won't meet them where they are. Pag nakakita ka ng isang nagkakarga na mabigat ang kanya kinakarga, nandun siya, nandito ka, nakikita mo siya, nakikita ka rin niya. Kung gusto mo talaga yung matulungan, ay pupuntahan mo kung nasan siya at kakargahin mo ang kanyang pasanin. Katulong niya. Hindi yung, go, kaya mo yan. I-encourage ka, tulungan kita. And so on, I'll cheer you on. Wala namang masama din doon. Pero ang point na ginagamit ng ating Panginoon is dalahin natin ang pasanin ng isa't isa. We have to meet them where they are. Are you carrying this heavy load, this heavy weight? Now, I'll meet you where you are para makipagbuhat ako sa iyo at samahan kita. Ganun yung mga bagay na kailangan natin na kailangan. Sabi nga ni John Calvin, the law of Christ is the doctrine whose end is love. Which is very, very Christ-like. Diba? Sinabi ni Christ yun, sinamarize niya, what is the most important part of the law? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ano yung sunod? Love your neighbor as yourself. Kaya kung tutusin, alam nyo, pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kaalaman, alam nyo yung context ng 1 Corinthians 13. Nabanggit ko sa inyo several weeks ago, let me remind you again. Yung sinabi ni Pablo, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kahulugan or kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Tapos sa kanya binanggit, ang konteksto nito is how we should use knowledge, how we should use our gifts, our skills, how should we steward ourselves bilang mananampalataya ng Diyos na binigyan ng maraming mga pagpapala kagaya ng karunungan at marami pang iba. Bigla niyang binanggit yung tinatawag nating daan ng pag-ibig or the way of love. Maganda sa ESV, ang ginamit nila doon parang subtitle is the way of love. Ang paraan ng pag-ibig. Nag-uumpisa ito, sinabi niya, dinefine niya yung pag-ibig in terms of different characteristics that mayroon dapat pagdating sa ating paggamit ng kaalaman at ng ating mga regalo sa Panginoon. Sinabi niya, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, kasi pag ginamit natin ng mali ang kaalaman, tayo magiging mayabang. Pag hindi tayo matyaga, magiging resentful tayo. Sabi dito, hindi magaspang ang pag-uugali. In ministering to other people, hindi dapat tayo nagmamagaspang sa kanila. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. When they don't agree at once, we don't harbor resentment. Hindi ito natutuwa sa masama. It doesn't mean that we have to compromise. Kita niyo yung pagbabalanse? Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagkatyaga hanggang sa wakas. Now, those are the attributes or traits that we should also have. Kaya nga ang ating unang punto ay ang pagmamahal ng nag-aakay tungo kay Kristo. Oo, akayin natin ang isa't isa sa kalaguan, sa mga tamang doktrina at pagsasabuhay. Akayin natin ang hindi mananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pero gawin natin ito na may pagmamahal. May pagtitiis, may pagpapasensya. Dahil kahit gaano pa tayo karunong, sabi nga ni Pablo, para ka lang clanging cymbal. Pag walang pag-ibig, umaalingaw-ngaw ka lang pero walang natutuwa. Walang nalulugod.
walang naaakay. Bakit? Dahil walang pag-ibig, walang pagmamahal. May pagmamahal dapat na may pagtatyaga, pagkamatiisin, hindi nagtatanim ng sama ng loob, at sa halip ay umaasang sa anumang pagkakataon na naisin ng Diyos sa kanyang pagtatakda noon. Kung ang taong ito'y talagang sa kanya, ito'y kanyang palalaguin. Eventually, mapopersuade to. Eventually, siya'y sasampalataya sa Ebanghelyo kung unbeliever. Kung siya'y believer, eventually, mapopersuade siya or maliliwanagan. At marami pang iba. At yun yung mga bagay na dapat maging hamon sa ating lahat. Na sa anumang gawin natin pag-aakay sa isa't isa, unahin natin ang prinsipyo ng pag-ibig na una nating tinanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Thou shalt not grow and minister knowledge without love growing simultaneously. Napakadelikadong bagay nun kapag tayo lumago sa kaalaman nang walang kalaguan sa pagmamahal kay Kristo at sa mga taong nais mahaling mapagbiyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Romans 14, huwag nating hayaan ang isang bagay na mabuti ay ituring ng ibang masama. Bakit? Nang dahil sa ating pagpapabaya na kahit meron tayong kaalaman pero wala naman tayong pagmamahal, ang lahat ng mga bagay na ito, gaano mang kabuti, ay ituturing na hindi maganda yung mga tao sa ating paligid. But let the balance remain. Do not compromise, but always be loving in upholding or practicing the truth and ministering the truth to other people. Pero dahil ang mga bagay na ito ay malaking hamon, lagi nating tatandaan, it requires much labor. Kaya dumako tayo sa ikalawa, ang pagpapagal ng nag-aakay patungo kay Kristo. Pansinin natin yung ikalawang hati ng ating mga talata ngayon. Sinabi niya yung pagmamahal, pero kailangan may pagpapagal. These things are so difficult. Especially na sinner pa rin ang isang hinihimok na magsagawa ng mga bagay na ito. We have the tendency to be selfish or self-centered. We have the tendency to be controlling masyado. We have the tendency to be arrogant pagdating sa mga alam natin at mga hindi pa alam ng iba. And we have so many sinful tendencies still that it requires too much discipline, too intense of a discipline for us to be able to really love somebody in the Lord. Pagdating sa edification, pagdating sa evangelism. Sinabi ni Pablo, ginagawa ko lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makibahagi ako o makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang mga pagpapala ng magandang balita, alam naman natin yung mga gospel blessings. At kasama sa gospel blessings si sanctification or progressive sanctification. Kasama doon yung fruit of the Spirit. Mga blessings din yun ng ating Panginoon. Love, joy, peace, and so on. Yung mga elements, 9 elements of the one fruit of the Spirit. Pero sinabi niya kaagad, yung sabi ko sa inyo nung nakaraan, isa sa mga bagay na dapat nating i-uphold pagdating sa fruit of the Spirit, siya yan, skill. Tandaan nyo? At dahil sa skill, it requires what? Training. Ito na yun, Kaya sabi ni Pablo, isipin natin, ginamit niya yung illustration ng isang atleta. A sportsman, an athlete. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, kundi isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Sinasabi niya to in 2 references, kaya pagbutihin niyo ang pagtakbo, this talks about, and I believe in those commentaries, na nagsasabi, it talks about progressive sanctification. Yung pag progressive sanctification ay parang tumatakbo. Pero dahil may kaakibat na pagod ito, we persevere, we endure, we run the race that is set before us, sabi ng Hebrews chapter 12. Pero at the same time, upang makamit ang alin, ang gantimpala, it talks about the hope of glorification. Sabi ni Paul sa Philippians 3, that we run towards the goal, towards the prize, in which God has called us heavenward in Christ Jesus. Consummation also means meeting the Lord face to face. Pero without preaching a works-based salvation, alam natin na bago tayo makarating sa glorification, we have to go through, as justified believers, we have to go through progressive sanctification. At kung ating titingnan mabuti, being biblically realistic, we cannot be progressively sanctified without what? Without discipline. Especially discipline in the means of grace. At yun ay napakahalaga.
At sinabi dito, kaya ang sinabi ni Pablo, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Subalit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Tapos babanggitin niya eventually yung kanyang sarili as an illustration, which is hindi pagyayabang ni Paul, pero pagsiset ng modeling dahil siya ay ministro. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay ang isang atleta, ginagamit niya kasing illustration, sa lahat ng aspeto ay may disiplina. May disiplina siya tungkol sa kanyang nutrition, yung mga kinakain. Kaya nga minsan ang mga atleta, meron silang hinahire na nutritionist, meron silang mga maayos sa doktor, they see to it na chinecheck nila yung blood work nila from time to time. Chinecheck nila sila ay talagang mapanuri sa kanilang pagtulog. They need to have adequate rest. And they train regularly. Minsan nag-hire pa sila ng mga trainer. Kunwari, isa sa mga example, si Pacquiao. Lahat meron siya pagdating sa kanyang disiplina, pagdating sa pagiging maayos at mahusay na atleta. At kung ating titingnan mabuti, yun ay ginagamit ni Apostol Pablo na bilang ilustrasyon sa ating disiplina na kinakailangan. Kasi ang sinasabi dito ni Pablo, it requires a lot of self-control, self-discipline, self-denial in order for us to love people in the truth. Pwede kang manuya, ayoko na, o masuya. Pwede kang sumama ang loob. Bakit? Because you insist your own way. Kung hindi pa persuaded, okay lang. Hindi ka naman heretical eh. Maging clear ka lang where you stand. Dahil clear siya where the person stands at the moment. And then, we may leave it for a while. But we can pray for that person or for those people while waiting for them to be persuaded. Pero mahirap yung mga bagay na yon, kung tutusin. Siguro mayroon na tayong karanasan na tayo sumama ang loob sa ating mahal sa buhay dahil ayaw nila mag-repent at sumampalataya. O kaya sa ating kaibigan. O kaya sa kapwa natin mananampalataya dahil hindi rin sila kaparehas natin ng posisyon sa covenant theology or sa iba pang mga bagay. And we harbor resentments. At sa halip na sila ay ating paggugulan ng panahong ipanalangin, ang ating panahon ay ginamit natin upang batuhin sila pabalik ng insulto at iba't iba pang bagay. Kung hindi tayo makakatulog dahil tayo ay may sama ng loob sa kanila, it requires a lot of discipline. It requires a lot of discipline pag tinignan natin si Pablo to set aside his right to eat meat. It requires a lot of discipline to set aside his right to receive support. At sa atin, marami din tayong dapat na mga disiplinang dapat gawin kasi ang mga bagay na ito ay malaking hamon sa atin. Ang progressive sanctification hindi maaaring mangyari nang walang training. Ang pamumuhay ng banal na espiritu hindi pwedeng mangyari nang walang training or skills. Nasabi dito, sila ay naglalaro, yung mga manlalaro nagsasanay may disiplina, hindi lang sa ibang bagay. Anong sabi ni Pablo? Sa lahat. At pagdating sa kasangkapan ng biyaya, do we partake of every single one of them? And if we partake, do we have the right heart in partaking every single one of them? What's our motive in partaking of the means of grace? If we do, unahin natin na suriin ang ating mga sarili. Ako ba'y nagpa-partake? Meron ba akong ayaw? Meron ba akong talagang nililibanan deliberately or carelessly? And second, if I do partake of each and every one, what's my motive behind partaking it? Gusto ko lang bang humusay? Gusto ko lang bang mga ganitong bagay? So forth, so on, pero walang kinalaman sa motibo na makapag-edify sa iba. O tayo man ay lumago sa pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating pakikibahagi sa mga kasangkapan ng biyaya, because without that, everything will be in vain. Mahalaga yung self-control. Sabi nga ni William Chang, isa siyang reformed pastor, self-control is not a matter of the will, but a matter of the heart. Yung kasi ang problema ng iba, iniisip natin, we need to use willpower to be self-disciplined, ay talagang mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Alam nyo kung saan nag-start ang discipline? Sa heart.
Paano kaya nangyari yun? Bigyan ko kayo ng example. No athlete will have intense discipline without intense love for his sport. Tama ba? Sa tingin nyo ba kung hindi mahal ni Pacquiao ang pagboboxing, magkakaroon siya ng ganong klaseng disiplina? Oo, hindi. Now, just as that is true, no Christian will have intense discipline without intense love for his Lord. Yun yung tandaan natin mabuti. Kung saan tayo nagkukulang sa disiplina sa pagiging Kristiyano upang maging pagpapala tayo sa iba, whether in evangelism or in edification. Itanong natin sa ating mga sarili, mahal ko ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Panginoon? Anong pinanggagalingan ko kung bakit nais kong lumago sa mga bagay na ito? O bakit ko basta-basta paglibanan na lang ang mga kasangkapan na biyayang dapat ay may disiplina ako? Kasi sabi dito, lahat ay may disiplina dapat sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa ilan. Ang isang taong walang pagpipigil sa sarili ay isang taong questionable ang pag-ibig sa Diyos, because unless you have intense love for the Lord, you'll have that intense discipline along with it because you're doing it for Him. We do the very things for the people that we love, regardless of how difficult it may be. Tanungin mo yung mga nagpapagal sa pagtatrabaho na minsan yung napupuyat, di kailangan mag-overtime ng gusto. Hindi tinatanggi ng mga yang mahirap. Hindi tinatanggi ng mga yan na nakakapagod. Pero bakit sila nagpapatuloy at may kagalakan? Kasi mahal nila ang mga taong nais silang kaya sila nagtatrabaho, yung layo nilang pagtatrabaho. Mahal ko kasi mga anak ko, ayaw ko silang magutom. Mahal ko ang aking pamilya, ayaw ko silang mapabayaan. At ang mga yan, may intense discipline. They really make sure that their time is well managed. At ganun din dapat tayo. That's something that is to be expected in each and every one of us. Alam nyo kasi, ito hindi natin maihiwalay sa kabanalan. Yung paggamit natin at hindi paggamit ng rights when needed, upang tayo pakinggan ng iba. Pagdating sa ating paghihimok sa kanila na practicein at paniwalaan ang katotohanan nakikita nating totoo sa kasulatan, whether evangelism or edification, we ourselves need to be living as we are preaching them. And it requires a lot of discipline to be. Kaya nga sabi ni Paul una, may sinabi siyang klase ng disiplina. Ano yung unang klase ng disiplina? Disiplinang may direksyon. Kaya sinabi niya sa verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Isipin niyo kung si Pacquiao, pag may laban siya, di ba minsan may mga clips na siya tumatakbo dun sa Hollywood Hill. Kung siya tumatakbo ng walang direksyon, pwede siyang mahulog sa bangin doon. But he is aiming for something in his discipline. At hindi lang yon, para sa mga boxers, hindi sila basta nagsha-shadow boxing lang. They aim for something. They aim for accuracy. They aim for speed or agility. They aim for mobility. They aim for flexibility. They aim for hypertrophy para mag-build sila ng muscle enough para pag tinamaan sila ng suntok, hindi agad tamaan ang buto nila at makapag-endure sila ng sakit sa kanilang sport pag sila yung lumaban na. Pero ganun din tayo. Ano ba ang direksyon? Sinabi na ni Pablo, alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya ako gagawin ng disiplinang to alang-alang sa Panginoon at sa Kanyang mensahe. Alang-alang sa Panginoon at sa Kanyang layunin para sa akin na makasangkapan ako for evangelism and for the edification of my fellow brethren. Napakahalaga ng mga bagay na ito at hindi lang disiplinang may direksyon ang sinabi dito ni Pablo at ito yung bandang huli, and we shall gradually close with this. Disiplinang may pagtanggi sa sarili. Nilagyan ko nga siya ng note sa gilid disiplinang may hapdi. Masakit yun yung disiplinang yun. Pag ikaw ay nagnanais na disiplinahin mo, may mini-maintain kang weight, o kung wari, kagaya minsan ni Pacquiao, anong tawag sa kanya? Pound for pound champion, he needs to gain weight, pero hindi fat weight yung tinutukoy doon, pero muscle mass, which is mahirap i-gain kasi kailangan mo mag-lift ng weights in order to gain muscle. Masakit mag-lift ng weights.
Talagang sinisira mo deliberately ang iyong muscles para pag ginrow yun ng iyong sistema, ay mas malaki, mas malakas. It's for defense sa mga boxers. Kaya masakit siya. And in doing self-denial, I have to, isipin mo sa atleta, kailangan hindi ko muna kainin ng mga pagkain to, kailangan gantong oras tulog na ako, at minsan may gusto pa akong gawin sana ng gantong oras, pero tulog na ako nun. May gusto pa akong kainin, pero hindi maaari. Kaya sinabi ni Pablo, hindi niya sinasabi na siya'y masokista. Ang sinasabi dito ni Pablo, siya ay willing i-deny ang sarili niya. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil dito. Ang sinasabi ni Pablo, sa halip na ako ang sumunod sa pita ng laman ko, pinasusunod ko ang aking laman. Yung problema natin, tayo ay usually sumusunod na lamang sa kung anong pita ng ating laman, sa halip na tayo ang nagpapasunod dito. Are you still a slave of your own self? Yun yung argument ni Pablo sa umpisa pa lang, di ba? Malaya ako at di alipin ni numan. Handa ka pang pahirapan ng iyong katawan by denying it. Hupopiazo in Greek. I beat my body and bring it to subjection. Why does he beat his body? Why does he deny himself? Ba't may disiplinang may hapdi? Ba't may disiplinang may pagtanggi sa sarili? Upang to bring it to subjection. Anong ibig sabihin nun? Upang pasunurin ko ang aking laman sa akin. Sa halip na ako ang sumusunod dito. Bakit? Upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So as we won't be this kind of person, a hypocrite. Kahit gaano pa katama ang ating alam at gaano tayo kaklaro sa pagmi-minister sa iba. Pag wala tayong disiplina, walang namamataan sa ating pag-ibig, walang namamataan sa ating kabanalan, walang namamataan sa ating pagpipigil sa sarili, at marami pang iba, we are nothing but hypocrite in Greek. Hypocrites. At ang mga Kristiyano hindi dapat ganoon. Yan yung mga bagay na kailangan nating alalahanin. Kaya hindi ito naghihiwalay as I close with this. Ang isang taong may pagmamahal ay isang taong may pagpapagal. Lagi niyong tandaan yun. Lagi may disiplinang kaakibat. May pagtanggi sa sarili. May disiplinang may direksyon. At yun yung nais ng ating Panginoon sa atin. We are in a sense a minister. Maybe not in office, but we are supposed to be steering one another in love and good works. At kung nais mong makibahagi doon, dahil tinawag ka rin ng Diyos para makibahagi doon, ito yung mga bagay na dapat nating tingnan mabuti. I appreciate how the Lord abused the Apostle Paul in this passage. Ang ganda niya, ng sobrang magandang paalala itong lahat para sa atin. Ikaw ay tinawag upang magmahal sa katotohanan, at ikaw ay tinawag upang magpagal sa katotohanan. Upang sa lahat ng bagay, pagkatapos natin mangaral sa iba, we won't be disqualified. But we are qualified. We are credible. Not only do we have credible knowledge, but we have a credible life. As we preach the gospel, as we edify our fellow believers in the gospel, we are seen a person. We are seen as a person which has the heart steered and shaped by the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos na Kanya ipinahayag sa atin. Sana ang mga bagay na ito ay magdulot sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa Kanya naging mensahe sa atin. So let's pray. Ayon pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa mga salitang ito na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi naming alalahanin ang pinagtambal mong pagmamahal sa kaalaman at pagpapagal sa kaalaman. Na dapat naming mahalin ang iba sa katotohanan, hindi lamang basta salpakan sila ng katotohanan. Kailangan namin pamuhay sa harap nila ng maayos at tangkop ang katotohanan. Hindi lamang ito basta-basta isaksak sa kanilang lalamunan. We have to meet them where they are because you have met us where we were. O aming Panginoon. At tulungan niyo rin kami na sana upang maisagawa namin ang mga bagay nito kami magpagal, we labor. Magsanay kami, Panginoon.
Hindi lang sa ilang bagay, ngunit sa lahat ng bagay. Nang may maayos na motibo sa aming puso as to why we would, and as to fellowship with you upang sa pag-uumapaw ng aming pagmamahal sa iyo bilang bunga ng mga bagay na ito, ay ito'y dumaloy din sa iba, lalo na sa pag-aakay namin sa kanila tungo kay Kristo at sa kalaguan kay Kristo. Sana mga bagay na ito'y mag-resonate sa amin. Pagbungahin mo po ng lubos o aming Panginoong Diyos para po saktuhin ang iyong pangalan. Tinataas ko po sa inyo kaming lahat sa NLRBC. Sana makinabang din at ito na rin maging pattern ng buhay ng aming kapwa-kapatid sa iba't ibang iglesyang itinataguyod mo sa iba't ibang dako ng daigdig na ito. Maraming pong salamat po aming Panginoong Diyos. Ikaw po nawa maitanghal at mapapurihan sa magiging bunga ng mga bagay na ito. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Ang lahat. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.